cheating allegation kasi yung kaklase ko na bigla siyang pinatawag sa mga guidance. Speaking of like schools, high schools, when I was in senior high, di ko na makakilala yung valedictorian but meron siyang bullying issue, like as in big bullying issue. Tinry siyang i-bribe nung valedictorian. So sabi ko, buti nga sa'yo. Oo. Balisahan ako. Kung iisipin kasi natin, you know what is right, you know it is right, and at the same time, wala kang ine-expect na kapalit pa. Yun talaga yung siya talaga yun. That's so true. Diba? Kasi 'di ba recently nag-finals tayo sa MMW. Nakita ko sa IG stories nila. Parang ginaya ko na rin sila. Nag-post ka na Nag-post rin. na rin ako. Kasi nagkakaroon ng facade. Yun nga, lagapak ka, diba? Hello mga viewers, kamusta kayo? Welcome sa Kwentong Kantuhan! And for today's discussion, magkakaroon tayo ng self-realization. Kasi magkakaroon tayo ng real situations, mapapaisip kayo kung ano ba yung pagkakaiba ng tama at mali. And for today's video, parang sobrang chill lang. Kasi para lang tayo magkatropang nagchichikahan. Yes. And by the way, I'm Julius Ricaprente and this is... Emil, and this is... CJ Rubio. And of course, before we start our podcast, let me introduce our special guest. He is... Well, he is a German philosopher and he is well known for his statement or his philosophy na sinabi niya, apart from our body and our feelings, meron din tayo ability to think. So we should be able to differentiate right from wrong. So let's welcome our special guest, Emmanuel Khan! Hello, it's Shaisa Emmanuel Khan. Thank you so much for having me in this wonderful podcast with this wonderful host. And in today's discussion, yes, I will be imparting my knowledge, my philosophies about ourselves. And so, papalawakin natin kung ano ba ang mapag-uusapan natin ngayon today. Ayan. Yeah. So, of course, we're going to connect it with different aspect guided by Emmanuel Kant. So, ayun, may chika ako guys. Ay, ano kasi, way back from senior high school ata to. Oh, senior hige school. Parang nangyari kasi nun, may cheating allegation kasi yung kaklase ko na busy sa work and wala siyang time mag-review or ganyan for our upcoming finals. And now, para like nagkaroon kasi na-report siya sa teacher namin. Then yung nangyari, nagkaroon siya ng consequences which is yung para like bigla siyang pinatawag sa mga guidance. Ayun. Just go. And speaking of like schools, high schools, when I was in senior high, di ko na makakilala yung valedictorian but meron siyang bullying issue, like as in big bullying issue. Wherein binuli niya yung kaklase niya and then may witness sa janitor. Now the good thing is, yung janitor, hindi talaga siya nagpatinag despite of bribery. Like tinry siyang i-bribe nung valedictorian. Like grabe talaga. So sabi ko, buti nga sa'yo. Oo. Balisahan ako. Kung iisipin kasi natin, doon sa situation of both si Jujalay, pati ni Emil, ayun, pakita natin yung isang concept talaga na nag-i-intertwine, which is you know what is right, you know it is right, and at the same time, wala kang ine-expect na kapalit pa. Wala kang ine-expect na Yes. reward dun sa ginawa mong deed or dun sa ginawa mong bagay. Kasi it's either consequence or reward yung mababalik sa'yo. Parang nandun yung Totoo. concept of karma pero other stuff na yun. And pagdating dun, talagang makita natin na nagkakaroon ng moral dilemma kung gagawin ba natin yung tama or kung gagawin ba natin yung mali. Kasi sa sitwasyon ni July, ginawa niya yung mali. Nag-cheat siya. Kasi working student siya, yung sitwasyon niya is talagang nagpupush sa kanya na gawin yung It's a mali. very dire diba? situation. Yes. Pero pagdating naman doon sa janitor, na kahit ganun yung sitwasyon niya, alam niya sa sarili niya kung sino talaga siya. Kung ano yung tama, kung ano yung gagawin ni ate janitor, yun talaga yung siya. Siya talaga yun. That's so true. 'Di ba? So, talagang masasabi natin na dito papasok yung may thinking ang isang tao. Hindi lang yung influence ng iba, pero papasok pa rin yun doon sa sitwasyon ni July na maybe it is peer pressure na ginawa niya yun kasi nakita yung ibang tao, yung Na ibang ginagawa students na din. ginagawa din. And so, dito pa rin papasok din yung categorical imperative na lahat ng mga bagay is
affected. Hindi sa sitwasyon niya, affected ang lahat ng mga tao sa isang desisyon mo, sa magiging principle mo. Like for example, nag-cheat siya, yun nga, and so, pwede niyang madamay yung ibang tao, pwede niyang ma-influence. Oo. Di ba? Kasi makita niya, okay pala eh, ginawa naman pala nung isang tao ginawa niya pala eh. Oh, Eh di normal that makes lang. it right na. Di ba? Parang normal na lang, parang okay lang. Wala na siyang negative connotation na mapuput. Pagdating naman sa mga Filipino values, mga ganun, ano bang mga take niyo doon? Ayun, sa Filipino values, papasok dun yung katapatan and pananagutan, 'no. Sa katapatan naman siguro parang like normal na yon. Siyempre kailangan kong maging matapat sa sarili ko. And yung sa pananagutan, dun yung responsibility na ginawa ko 'to. So, yung possible consequences papasok talaga. So, kailangan kong panagutan. Oh, and props naman kay Ate Janitor, 'di ba? Kasi she was able to execute the concept of dignity or yung dignidad na tinatawag natin, na hindi talaga siya nag-accept ng bribe Right. kahit na ang yaman nung valedictorian. Ayun nga, may gusto rin akong i-share sa inyo. Ano yan? Kasi 'di ba recently nag-finals tayo sa MMW. And yung score na nakuha ko is medyo nakakadismaya. Oh. Then right after ng class na yon, parang nagkaayaan mag-bond yung Labas. friends ko. Yeah. To have fun. Para lang masabi na na-deserve natin yon. Ayun. Then, pagka-uwi namin ng bahay, parang nakita ko sa IG stories nila, pinost nila yung picture na tinake namin during that time. Tapos, parang ginaya ko na rin sila, like, Nag-post ka na nag-post rin. na rin ako. Kasi, para lang masabi na, okay ako and masaya ako nung gumala kami Yeah. noon. Wala pa kasi may concept na ngayon, posting. Kasi Yeah. syempre, painting kami dati, diba? Pero ayan, parang makakonect yan sa pagiging perfect image ba Yan. ng mga tao. Kasi nagkakaroon ng facade. Facade is parang nagkakaroon ng pangalawang muka. Kasi iba ang virtual space sa mga kwento nyo sa akin, sa reality, sa real world, di ba? Kung sa virtual space, yung mga tao, hindi nila alam kung ano yung behind the scenes, kung ano mga nangyayari sa mga buhay mo, behind that pictures. Pero pagdating naman dito sa reality, ayun nga, lagapak ka, di ba? Pero, ayun, nandun talaga yung concept na kailangan ko maging perfect. Kailangan ko i-show sa kanila na wala akong problema. Positive lang. Kasi nakikisama rin siya, di ba? Nakikisama rin siya sa mga friends niya. Pero yun, pagdating doon, talagang mahalin tulad ko sa dating panahon din talaga kasi medyo insecure dati yung mga tao doon. Talagang status before ourselves talaga. Yun, Kahit hanggang ngayon naman. And ayun nga, makokonect ko rin siya sa Filipino values na pakikisama kasi nga pinakisamahan ko sila even though dismayado ako sa naging score ko sa finals. And ayun nga, parang like syempre, lumabas din kayo para sa inyo rin yun. Then yun, parang to have fun. Ganun. Deserve mo yan, guys. Ayan. And alam niyo ba, inistok ko rin si Immanuel Kant. Kasi may mga theories siya doon na nabasa ko and napatanong ako sa sarili ko na nagpo-post ba ako kasi ayun yung gusto ko or nagpo-post ako para ma-impress yung iba. Like, gusto ko i-impress yung iba, ganun. Lalim Yeah. ah. And alam niyo yung takeaway ko lang talaga, like for overall, the right always comes out on top and justice always prevails. that's Ayun. So, to conclude everything, na-realize ko lang na lahat ng nangyayari sa atin or yung mga nag-evolve na situation sa atin is makakonect natin sa philosophy or theory ni Immanuel Kant na kahit anong situation, gagawa tayo ng mga bagay na kasi that's the right thing to do or because hindi tayo nag-expect ng something na pabalik. Ayun, so, That's right. Thank you so much for your wonderful insights at sa pagiging part netong podcast nyo, no? It's been wonderful and all the insights were very on point talaga. And I appreciate you guys for teaching me some of your Filipino values and at the same time, yung mga pagkakaintindi nyo sa mga values mo. and ayun, thank you for being here with us, Immanuel Kant. And once again, I'm Jilal Sucaprente and this is Camille, and this is Crazy Rubio. And yours truly, Emmanuel Kant. sa susunod na kwento, Kantuhan! Bye guys!